So yun, good day sa inyo mga basero. Long time na ngayon lang ulit nakapag-upload. Bali change genre na nga pala tayo. Airgun na yung gagawin natin dito sa channel natin. Bali, ito nga pala gagamitin natin air tank is yung mga shock ng motor. Dati na pala akong gumawa ng airgun nung mga hindi ko lang in-upload dito kasi wala tayong pang-upload at wala tayong phone na maayos. Bali, ito nga. Dati na akong gumawa, ang ginagamit ko noon is shock pa rin ng motor pero inner tube naman, pero ngayon outer tube naman yung gagamitin natin kasi yung inner tube ay kinakalawang at madali makasira ng valve yun. Nakita yung potential nitong outer tube at mas maganda siyang gamitin kaya sa inner tube kasi ito ay aluminum at mas makapal siya at mas malaki, kaya mas maraming hangin na may lalagay natin. Pagkatapos ko nga maputol ito na ang kinalabasan niya. Bali, dadali natin ito sa machine shop. Ayan. Bali, ito yung gagamitin natin na pambura at saka yung pang valve housing. Ayun. Bali, ito nga, jump na tayo dito sa machine shop. Bibigay ko na rin yung plano sa kanila at sila nang bahala. Bali, ito na nga pala yung mga pinagawa natin sa machine shop. Ito yung sa may air tank natin, yung ating valve housing, at yung valve seat, at yung type sa ilalim. Bali, ang gagawin ko naman dito is yung internals nya, tsaka yung mga butas at thread ng ating gauge at inlet, tsaka yung ano dito is yung banggaan ng spring natin. Bali, dito binutasan ko muna siya ng 3mm patagos dito sa ating takip sa ilalim kasi dito gusto ipalagay nung may-ari ay yung yun ang paggawa nitong air tank na may valve yung kanyang gauge. Binutas ko na ng tagusan, mas papalakihin natin yung butas. Itasan ko siya ng 9mm. Bali kasi yung sukat ng thread ng ating gauge is M10 by 1, kaya kailangan natin is 9mm yung ating butas para sa thread. Bali, ang original na plano ko nga pala dito ay yung nilagyan ko na lang ng parang acetal na ano, o yung engineering plastic na parang washer. Kaso nga lang ang problema ay naubusan na pala ako ng ganun, kaya sa nakikita sa dulo ng video na to ay ang nilagay ko na lang is yung Teflon. So ito nga, gamitan na natin ng pang thread na M10 by 1. Ayan. So isasagad lang natin yung thread. Bali, dalawa nga pala ang ginamit ko dito na M10 by 1. Isa yung may pang entrada lang natin, tapos itong isa naman ay para maisagad natin yung threads hanggang dulo. Valve housing. Then next, dito naman tayo sa ating valve housing. Bali, ang inuna ko nga pala dito is yung butas para sa atin namang air inlet. Dito naman na gustong ilagay yung air inlet sa gilid ng valve housing. Bali, ganoon lang din, same process lang din yung ginawa ko. Inuna ko lang butasan ng 3mm yung ating tagusan yan sa hanggang loob, tapos yan papalakihin din natin ng 9mm, tapos set-threadan ulit natin. Yun nga, matapos nating lagyan ng thread at butas yung para sa ating air inlet, dito naman tayo sa butas ng transfer port. Bali, una nga palang ginawa ko ay binatasan ko ng 3mm
Tapos papalakihin ko siya ng 5mm. Mas madali kasing ganitong gawin kaysa yung diretsong butas na gusto mo, para mas masentro natin yung butas na kailangan natin. Next nga pala is ito namang valve seat natin. Pasok na natin sa loob para mapantay natin yung butas. Bali, nilagyan ko na siya ng spring at saka ng pangharang dun sa may ano niya, para maitulak siya paloob at hindi siya gumalaw. Nga pala, disclaimer lang, itong tutorial na to is para lang sa mga gustong matuto. Yung mga alam na tong gawin, baka naman like and share na lang kayo dyan. So next, dito naman tayo sa pinaka crucial na part ng ating valve. Ito yung valve seat. Yan, kailangan pala ito pantay na pantay yung ikot dito, walang alog, kasi kailangan natin na makuha yung pinakapantay niya. Ito kasi yung magdadala sa ating valve na para walang singal. Bali, ang una kong gagawin is pinrinder ko muna para mapantay, kasi yung pinagpakagawa sa machine shop is may mga ano pa siya, may mga uneven ka na surface. Bali, yan, pinrinder ka para mapantay. Tapos pinakinis ko gamit itong pang-is-is ng kaldero. Numuto ko yung tawag dito, pero yun, pang-is-is ng kaldero yan. Bali, papaikutin mo na mabilis para makuha, ma-achieve mo yung tamang kinis at kintab. Ayan, medyo mainit na kaya ginamit ng kulit niya. And bali yan, okay na siya, makintab na yung ano. Bali yan, dapat yung pinakapantay, yung pinakababanggaan ng ating valve pin. Dito naman tayo sa ating valve pin. Pero gagamitan natin siya ng engineering plastic. Ito pala, engineering plastic natin is dapat mas malaki siya dun sa ating valve seat. Yung valve seat nga pala natin ay 10mm yung outer nun. As ito namang ating engineering plastic ay 12mm. Mas malaki dapat kasi hindi natin to kayang pantayin gaya sa mga gumagamit ng lathe machine. Kasi wala naman tayong ganun. Ito lang ginagamit ko yung barena. Hinihiga ko lang yung barena ko para magmisto ng lathe machine. Bali, ipapaikotin ko na siya dyan para maipantay natin ng konti sa gitna. Tapos yan, puputasan lang natin siya ng kung gaano kalaki yung valve. So yung pin na gagamitin mo, bali ito kasing gagamitin ko dito is 3.2mm, kaya binutasan ko siya ng 3mm. Bali ito nga pala yung gagamitin kong pin. Siguro naman kilala nyo na to. Ano to, motorcycle spoke, stainless. 10G nga pala yung sukat nito. Kung gusto nyong gamitin din ito, yun yung sukat niya, 10G. 3.2 yung sukat niya sa millimeter. So ipapasok ko lang dito, tapos paikutin ko lang yung barena para pumasok siya ng dire-diretso. Hindi ko na kailangan mag-ikot-ikot. So isasagad lang natin yung ano niya, yung pagpasok niya sa loob para mas kumapit yung natin. Mas maganda rin to dahil may thread para hindi basa-basa bibitaw yung ating pin sa plastic niya, sa engineering plastic. Kasi dati yung ginagawa ko, bali binubutasan ko tapos sinusuksok ko lang yung walang thread at yun, natatanggal siya. Kaya ito, ginawa ko na ginamit ko na yung thread para hindi na siya matanggal. So pagkatapos ito, puputulan lang natin. Bali, ang putol ko sa kanya, hinabaan ko ng konti dun sa sa ating valve housing. Mas okay na yun kaysa naman sa sobrang ikli. Mas okay yung sobra dito kasi sa kulang. Bali, ito nga, naputulan ko na yung ating valve pin. At ito namang engineering plastic o yung acetal natin yung ating kokortehan. Bali, ganito yung gagawin ko sa kanya. Pasok ko lang din sa barena, tapos papaikutin. Tapos gagamitan ko nga pala siya ng kaet. Ito. Yan yung ipangkakayos ko sa kanya. Parang late lang din yung o torno yung atake. Bali, papalitin ko siya ng mas maliit ng konti dun sa ating valve seat. Bali, mas maganda ang sukat niya is 8 or 9. Kasi yung butas naman ng ating valve seat ay 6mm. Asyan. Ayan nga pala yung magiging kalalabasan niya. Bali, ayan, makinis yung surface ng ating
acetal. Yun yung babangga dun sa sa ating valve seat. Nga pala, hindi ko advise na gumamit kayo ng liha sa ganito. Kasi yung liha is maraming himulmul doon. Kakaroon pa rin ng singaw. Tapos ito nga palang wag yung kakalimutan. Papaikutin siya ng ganyan para mas lumapat yung ating valve seat sa ating acetal. Yan, sigurado yan, wala na yung malakas. Wala na yung sisingaw. Wala nang lalabas na hangin pa dyan. Lock na yung valve nun pag ginanon mo. Bali, ito na nga pala yung mga nagawa natin mga basero. Bali, ito na silang lahat yung mga kailangan nating parts. Bali, ito yung sa valve housing, yung pinakatakip natin, yung mga internals. Ito yung ating valve seat na pinakainis ko yung uso. So, yun, assemble na natin. Unahin na natin itong valve housing. Bali, ito nga pala ang sa may air inlet. Hindi ko na siya ginamitan ng Teflon kasi nilagyan ko naman na siya na o-ring sa loob. Bali, yun yung pinaka-pipipiin niya. Pag hinigpitan mo, ayun, sigurado wala na yan ang sisingaw dun sa loob. Pero syempre, wag lang magkakaroon ng dumi yung loob ng ating inlet. Yun, doon tayo magkakaroon ng singaw dyan. So, dito naman tayo sa may valve seat. Lagyan na natin ng konting silicone oil yung ating o-ring. And importante na may o-ring tayo dyan kasi yan yung pipigil sa ating singaw. So yan, tapat lang natin dun sa ating butas bago natin itulak gamit yung valve pin. So ayan, tapat na yung butas niya, saktong sakto. Bali, ito nga pala yung ginawa ko na babanggaan ng ating spring o yung type ng valve. Hindi ko na pala naipakita sa inyo, hindi ko na na-videohan. Pero to, 16mm tong ginamit ko dito kasi yun yung butas yun yung thread ng butas natin. Nilagyan ko lang siya ng katla sa gilid. Ginrinder ko lang siya para madali makadaan yung hangin natin papunta sa valve. So yun, okay na tayo dito. Next naman is yung ating gauge at saka yung type ng tangke natin. Ito, nilagyan ko siya ng Teflon kasi yung bala ko dyan na washer na polyacetal ay naubusan na pala ako. So yun, nilagyan ko na lang siya ng Teflon. Okay din naman yung Teflon. Nakakatulong din yan na makapagtanggal ng leak. So yan, dito higpitan lang natin. Pagkatapos nga natin higpitan is ilagay na natin dito sa ating tangke. Bali, wag nyo kakalimutan silicone oil para dito sa ating mga o-ring. Importante yun para magtagal yung ating o-ring. Tsaka smooth din siyang papasok sa ating tangke. Hindi siya magkakaroon ng gasgas. So yan, baligpitan lang natin hanggang sa maglapat yung ating mga takip at yung ating tank para walang kawala yung ating o-ring. Baligpitan na maigi para walang singaw. Next naman yung sa ating valve. Baligpitan ko lang tong sa may kasi hindi ko siya naigpitan kanina. Importante rin na maigpitan yan para hindi siya bibitaw. Yan sa silicone oil din dito sa ating o-ring. Paras may o-ring yan para walang singaw, kabilaan. Bali, napapansin nyo yung tangke. Hindi ko na pala tinanggal yung sticker nung para alam nyo talaga na shock ng motor gawa yan. Hindi ko na siya tinanggal. So ito na nga yung finish natin. Titest ko na lang. Bali, yan, nakarga ko na rin pala siya ng hangin. Ayan, hindi ko na naipakita kasi medyo maulan ngayon, hindi makapag-pump na maayos dito sa napag. Meron siya naman na 1.4 PSI o 1.3 PSI. Ayan, testing natin. I-test naman natin siya ngayon. Ayan, goods na goods at walang singaw.
to mga basero. So yun lang, sa susunod gagawa naman tayo ng buong unit gamit ang ganitong klaseng tangke sa susunod na upload natin. Abang-abang na kayo mga basero. So yun lang, thank you.